Sige, yung tumatak na yon na isa sa mga katangian ng salted believers. Sige nga, alika dito, pumunta ka dito, bigyan natin ng mikropono si Weng. Sige, Weng o si Wing, sabi ng mga Bisaya, pag Weng, Weng sa sa Tagalog, yung mga Tagalog, pero pag Bisaya, si Wing. Okay? Sige, Sister Weng, ano ang isa doon sa katangian ng salted believers? Kasi sabi ni Jesus, you are the salt of the earth. Ano yung pinagdiinan kong impact doon? Ano yon? Sige, isa lang. You are? Game changer. Yun! Oh, yung iba, parang nabigla kayo. Hindi nyo alam. Tama yun eh. You are a game changer. Dapat yun, hindi nyo nakakalimutan yun. Amen po ba? Kung paano ang cellphone mo, ikamamatay mo pag nakalimutan mo, ganun din yun, yung salitang yun. I am a game changer. Amen po ba? Nasali na ba kayo sa basketball na talo ng team? Nung mapasama ka, nagpapanalo na yung team mo. At sinabihan ka ba ng mga kasama mo sa team ng basketball o ng volleyball, alam mo, nung sumama ka sa amin, ikaw ang naging game changer. Ikaw ang nagpabago ng laro sa aming team na ito. Amen? O hindi yung, alam mo, nung mapasama ka sa buhay ko, nagtatatalo na ang buhay ko. Puro talo. Lagi akong bigo nung makilala kita. Dapat nung makilala ka ng isang tao, nagpapanalo na siya ngayon. Parang malungkot kayo. Dapat game changer. Halika sis. Okay, ito na lang. Wala akong barya kaya 50 pesos na lang. Yan. Humanda kayo magtatanong ako mamaya. Okay? Saan na papapakinggan ninyo? Magbibigay din ako ng premyo. Ayan. Ano naman? Uy. Ano naman ang ating tatalakayin ngayon sa hapong ito? Dahil natapos na po tayo patungkol sa the salted believers, ano yung ikalawang paksa natin? The light believers. You know, maraming ibig kahulugan ng light, L-I-G-H-T. Pwedeng magaang. Di ba? Pwedeng magaang, very light lang to. Di ba? Pwede naman na small, light vehicles. Di ba? Oh, pero yung light na pinag-uusapan natin ito, iba ito. No? Hango yan sa team natin na salt and light at mababasa natin sa aklat ng Mateo, Kabanata 5, talatang 14 hanggang 16. Ano ang sabi diyan sa ating verse na yan? Basahin natin sabay-sabay. Sino mga marurunong magbasa? Taas ang kamay ng mga marurunong magbasa. Kukunti lang. Kung hindi kayo marunong magbasa, sino mga graduating dito, turuan ninyo yung mga hindi pa marunong magbasa. Yan ang panukala ngayon ng DepEd. Yung DepEd, no? Kasi maraming mga gumagraduate sa elementary at high school. Hanggang ngayon, hindi pa marunong magbasa ng Tagalog at ng English. Yun po ang problema. Ngayon, dahil po sa kakapusan ng mga gurong magtuturo, kaya inaalok ngayon lahat ng graduating students sa college na mag-apply sa DepEd para magturo sa mga batang nag-aaral sa elementary at high school na hindi pa marunong magbasa at sumulat. At may sahod 500 pesos plus na mula sa DepEd. Para lamang tulungan ang mga kababayan nating hindi pa marunong sumulat. Tanong mga katabi mo, marunong ka bang sumulat? Kaya siguro walang dalang notebook at papel. Okay? O kaya naman, marunong ka bang magbasa? Sino marunong magbasa? Taas ang kamay. At sige, taas ang kamay. Tapos lingunan mo kung ang katabi mo ay hindi pa nagkataas ng kamay, sabihin mo, gusto mo tuturuan kita magbasa. Tingnan mo kung hindi nakataas ang kamay niyan.
Dalawin mo sa bahay, turuan mo magbasa ng abakada. Egaha ilama na para sa tao, waya. Parang iba nagkataka sila, mayroon ba abakada? Sino marunong abakada? Taas nga ng kamay ng mga marunong magbasa ng abakada. Ayan. Yung katabi mo, Brad, tignan mo yung katabi mo. Hindi nagkataas ng kamay. Turuan mo yan, magbasa ng abakada. Okay? Kasi maaaring hindi niya ako naiintindihan dahil pag hindi marunong pong magbasa at hindi marunong pong magsalita, ibig sabihin nun, bingi. kaya hindi niya naiintindihan yung sinasabi at tinuturo ng guro. Ang tendency niyan, pipikit na lang yan. Pagpikit niyan, mamaya, yung bibig niya, bumubuka na. Pagpikit, yan. Wala na siyang interest pang makinig. Hinihintay na lang niya yung recess. Kasi yun ang kanyang favorite subject, recess. Pag tumunog na kring, gising na yan. Kasi bakit? Distribution na ng pagkain. Yan. Ngayon, ang pag-aaralan natin is about the light of the world. Basahin. Lahat ang marunong bumasa, tumayo. Tumayo lahat ang marunong magbasa. Huwag kang tatayo kung hindi ka pa marunong magbasa. Amen. Kung marunong ka lang magbasa, hindi yun ang aking, ano yung magbasa? Yung babasain mo yung tao. Pero ang sinasabi ko, hindi po yung magbasa, kundi magbasa. Okay? Iba po kasi yung magbasa. Binabasa ka, nang babasa ka. Amen? Iba naman yung bumabasa. Okay. Kaya may mga salita minsan na hindi naiintindihan ng mga tao. So, basahin natin. 1, 2, 3. English yan, ha? Dali. Sabi sa katabi mo, English yan. Hindi yan Tagalog. O, ready? Pakinggan mo yung sinasabi ng katabi mo, ha? Baka mamaya, nag-Ilocano yan. Ready? 1, 2, 3. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden, nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who art in heaven. Yes, kamayan mong katabi mo, sabi mo, ang galing mong magbasa ng English. Nakakabilib ka kamo. Makakaupo na kayong lahat. So, ang sabi ni Jesus, you are the light of the world. Sa Tagalog, kayo ang ilaw ng mundo o ng sanlibutan. Yung tinalakay natin nung last Sunday na nandito ka, ang pinag-usapan natin, kayo ang asin ng sanlibutan. Hindi ibig sabihin nun, ang isang tao ay taong asin. Walang ganon. O ang isang tao ay taong ilaw. Hindi po. Ginamit ni Jesus yung figures of speech. Again, napakahalaga yan. Kaya pag nag-aaral kayo sa literature nyo, sa subject nyo, yung mga figures of speech, ang dami niyan sa Biblia. Hindi mo siya i-interpret literally. Na halimbawa, sabi ni Jesus, kayo ang asin. Ay, asin ka pala. So, taong asin ka. No, hindi. No, you will not interpret it literally, but figuratively. Okay? Figurative. Ibig sabihin nun. So, symbolic siya. Asin at ilaw. So, dito ay inilalarawan lang sa atin ano ang uri ng mananampalataya ka sa harapan ng Diyos. Ang kukunin mo ay yung katangian ng asin at katangian ng ilaw. At yung mga katangian yun ang dapat makita sa mga tagasunod ni Jesus Christ. Amen po ba? Kaya umaasa ako, dahil kabataan ang majority sa inyo, dapat ayoko nung nakikinig ka para kang patay na nakikinig. Na malapit ng tumihaya. No? Di ba? Sabihin, pag sumandal ka ng ganyan, mamaya tuloy-tuloy yung pag-usad-sad mo at yung kamay mo nakabagsak na. Tapos mamaya sumasandal ka na, yung ulo mo sa balikat ng katabi mo. Tapos tumutulo na yung laway mo rito.
kabataan kayo. Gusto ko buhay na nakikinig ang kabataan. Mabuti sana kung kayo ay mga senior citizen. Mga junior citizen pa lang kayo. Okay? Kaya gusto ko buhay na buhay kang nakikinig. Kaya mo ang katabi mo. Pag nakita mo na medyo pumipikit-pikit na yan, pakisampal lang, ha? Pag nagalit sa iyo, turo mo ako. Bigyan ako ng authority ni pastor na sumampal. Kaya siya ang sampalin mo, si pastor. Okay? Tandaan mo, ha? Kasi kung hindi mo sasampalin, bababa ako dito, ako ang sasampal sa kanya. Pak! Gumisig ka. Kaya magulat siguro iba. Si pastor na nampal, nang natutulog, na nakikinig ng salita ng Diyos. Ang hirap pa pag lumipad ang ulo mo. Okay? Ayan, babantayan ninyo. Huwag yun ang hayaan, ako pa ang sasampal dyan. Okay ba yun? Wala nag-amen, ha? So, ngayon ay ating pag-aralan, ano ba ang kahulugan ng winika ng Panginoong Hesus? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kailangan nating maunawaan ang kahulugan yan. Ang kinakausap ni Jesus diyan ay hindi mga sino mang tao nung panahong yun. Kung gusto mong malaman sino yung unang listener ni Jesus, ay babasahin mo ang aklat ng Mateo Kabanata 5, sisimulan mo sa verse 1. At sa verse 1, malalaman mo sino ang sinasabihan ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. At ang kinakausap niya diyan, walang iba kundi ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga mananampalataya. So therefore, hindi lahat ng tao, hindi kasama ang mga kaibigan mo at kakilala mo, mga kamag-anak mo o mahal mo sa buhay, hindi kasama ang tatay at nanay mo diyan, o asawa mo diyan, o boyfriend o girlfriend mo, sa sinasabihan ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kundi, ang sinasabihan diyan ay yung mga mananampalataya ni Jesus Christ. At ano ang ibig sabihin niyan? Una, ang ibig sabihin niya na kayo ang ilaw ng sanlibutan, kayo ay ang mapagtagumpay na mga mananampalataya. You are victorious believers. Yan po ang unang kahulugan ng sinasabing ilaw kayo ng sanlibutan. Bakit pumasok dito yung salitang you are victorious believer? Una po, gusto ko malaman sa inyo na ang liwanag ay kailangan lamang siya kung may madilim na bagay. Kasi kung maliwanag naman, kailangan pa ba tayo magsindi ng ilaw kung ang liwanag? Hindi na. Ang ilaw ay kailangan lamang sa mga madidilim na bagay. Kaya pag maliwanag ang kwarto mo, hindi mo na siya inuon para magkaroon ng light kasi maliwanag na. So ang ilaw ay kailangan lamang pag dumilim. You know, ang Christian life, ang buhay Kristiyano, ay hindi katulad ng paghiga sa isang kama na punong-puno ng bulaklak na rosas. Sa English, Christian life is not laying down on a bed of roses. When I speak about bed of roses, ibig sabihin ay maganda at maayos na buhay. Nahihiga ka sa isang mapayapang buhay. Instead, ang Christian life ay isang buhay na pakikipagdigma o pakikipagyera. Yun ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano ay isang buhay na pakikipaglaban. At dito ay ipinakilala sa atin dito na may dalawang bagay na nilalarawan ang buhay Kristiyano. Una, ang Christian life is a life of struggle. Yung pagiging born-again Christian mo
ay hindi po ito parang you are walking in the park. Naglalakad ka lang sa isang park, sa isang parke. Katulad sa Luneta Park, na parang namamasyal ka lang. That is not a Christian life. Ang buhay Kristiyano ay isang buhay na napakikipagdigmaan. Nasa giyera ka. At meron kang dalawang kalaban. Iyan po ay ang mga gawa ng kadiliman. Dahil hindi ka pwedeng maging ilaw kung walang dilim. Amen po ba? You don't need the light if the place is lighted. Hindi ba na kailangan pa ng ilaw kung maliwanag din naman? Amen po ba? Katulad sa kalsada natin, yung mga poste ba ng ilaw ay binubuksan ba yan pagka maliwanag pa, may araw pa? Hindi. Pag magdidilim na, saka binubuksan. Ito po ang dalawang kadilimang kalaban ng bawat mananampalataya. Una po ay ang mga evil desires na mula sa ating loob ng katawan. Meron po binabanggit dyan sa Tagalog na kung saan ay ang description niya ay masamang hilig ng katawan. Ibig sabihin may bisyo, masamang bisyo ng katawan na nasa loob na nakikipaglaban sa kaluluwa ho natin. Inaaway ang kaluluwa natin ng masasamang hilig ng katawan. Ano ang sabi ng English? 1 Peter 2:11. Sabi diyan sa English yan ha, Beloved, I urge you as sojourners and exiles. Ibig sabihin, ang mga tunay na Kristiyano, hindi taga-mundo. Taga-ibang lugar tayo, taga-langit tayo. Tayo ay temporary lang na turista rito sa mundong ito. Okay? Ang sabi, umiwas kayo sa mga paggawa nyo ng hilig ng laman. Sa English, abstain from the passions of the flesh. Which wage war na nakikipagdigma o nakikipaglaban sa inyong mga kaluluwa. So meron sa loob natin na gumigiyera sa atin. Ano yun? Yung hilig ng ating katawan. Ano ang hilig mo? Tanungin mo katabi mo, sabi mo sana, ano ba ang bisyo mo? Bisyong masama. Yung hilig ng iyong katawan. Ano ba yung evil desires na lagi mong ginagawa? Ito yung mga makamundong hangarin o pagnanasa. Meron ka ba niyan? Yang makamundong pagnanasa, yan daw po ay nakikipagdigma sa atin. Yan po yung kadiliman. Inaaway tayo niyan. Tinatangay tayong gawin ang isang makalupa o makamundo o makahayop na hangarin. At ang ikalawa ay mababasa nyo sa Ephesians 6 verse 12. Ang sabi, for we wrestle not against flesh and blood. Ang Tagalog, ang ating pakikipagdigma ay hindi sa tao. Kasi pag sinabing flesh and blood, pwedeng tao yun. Sino pa ang may flesh and blood? Aside sa tao, mga hayop. Hindi hayop ang ating kalaban, hindi rin tao. But against, principalities, powers, against rulers and powers of darkness. Ano yan? Yan po ay mga symbolic ng masasamang espiritu. Yan po ang kumakalaban sa atin, mga gawa ng kadiliman sa buhay natin. Kaya dalawa ang kaaway ng isang Kristiyano, ang kaaway nakaposisyon sa loob ng katawan niya, at ang ikalawa naman nakaposisyon sa labas. Kasi yung nasa loob, ito po yung masamang hilig ng katawan. Nasa loob ng katawan yun. At yun naman pong mga masasamang espiritu, nasa labas natin. Kaya ang atake sa atin from inside and from outside. Ang tindi, no? From the inside and from the outside, aatakihin ka. Naunawaan niyo po ba ako? Kaya po, ang pagiging mananampalataya,
ay isang pakikipagdigma o giyera. Hindi simple ang pagiging mananampalataya ng Diyos. Kaya dalawa ang mahigpit na kalaban po natin. Ano po kapatid? Yung unang binabanggit, Christian life is a life of struggle. Ano yung una? Ay masamang hilig ng katawan. Ano ba ang bisyo mo? Maaring ang bisyo mo, inaabot ka ng madaling araw sa kakalaro ng Mobile Legend. Kaya ang katawan mo ngayon, dahil sobra kang puyat, masama na ngayon ang nagiging katawan. Bumababa ngayon ang dugo mo. Mababa ang hemoglobin. Kaya pag nilagyan ka ng, ang tawag ito, nilagyan ng oxygen para malaman, oximeter, mababa ang oxygen sa iyong dugo. Kaya ikaw na paghihilo dahil lagi kang puyat. Bakit? Kasi masamang hilig po yun na bumababad ka sa paglalaro sa computer. Masamang hilig ng katawan po yun. Ano pa? Pagsusugal. Yan din po ay masamang hilig ng laman. Yung mga pagsusugal. Ano pa, kapatid? Masamang hilig. Panonood ng mga pornography. Yung mga panonood, mga pelikulang nagsesex ang babae sa babae. Lalaki sa lalaki, lalaki sa babae. Pwede na po mapanood ngayon yan. Kahiligan yan ng katawan. Masturbation ay isang din po yung masamang hilig ng katawan. Ano pa? Pag-inom, paninigarilyo, yan po yan kapatid. Atake yan. Nagkakaroon ka lang ng desire. Sa kayo makakita pag uminom ka ng alak, ang sobrang pait. Pero bakit adik na adik ang tao doon? Sa totoo lang. Ako, nagtaka nga ako, ba't ako naging addict doon eh. Samantala, nung una akong pinainom ng mga standby sa amin nung araw, halos magkandasuka ako sa pait. Sabi ko, ayoko na. Pero yung ayoko na yung bukas, inom uli ako. Nung tinagayan ako, ayoko! Ayaw daw, pero hindi. Tapos yung pait. Pero bakit ako na-addict? Kasi yun po ay masamang hilig na po ng katawan yun. Gustong wasakin ang kalusugan ng ating katawan. Amen. Yan po yun. Yun yung mga bisyo sa katawan ng tao. At ang ikalawa, masasamang espiritu. Yun ang nakikipagdigma sa atin. Umaatake ang mga masasamang espiritu sa atin, bumubulong-bulong sa tenga mo. Gawin mo itong bagay na ito. Kaya may mga iba na interview, bakit napatay nila yung lola nila, yung asawa nila, yung mga anak nila pinagsasaksak. Ano sa interview, nakakulong, sabi, no, hindi, bigla daw na blanco na lang siya. Ayaw daw niyang gawin yun, pero parang may nagtutulak sa kanya. May bumubulong sa kanyang gawin yun. See? So, nakita ho ninyo, yan po. Ngayon, ang ikalawa, Christian life is a life of tribulations. Aside po sa ang buhay Kristiyano ay buhay ng pakikipaglaban o pakikipagdigma, ang buhay Kristiyano rin ay buhay ng kahirapan. Hindi po madaling maging isang born-again Christian. Kung noon, parang okay lang sa iyo mga pinagdadaanan mo sa buhay. Pero nung makakilala ka kay Kristo, sabi mo, ang hirap nung tinanggap ko si Jesus, nakita ko ngayon, ang hirap. Pinagtatawanan ako ng mga classmate ko nang malaman ako'y dumadalo sa ganitong gawain. Pinagtatawanan ako sa kapitbahay namin, inuusig ako ng mga mahal ko sa buhay. Bakit? Kasi nga, may tribulations talaga. May kahirapang nararanasan ang isang Kristiyano. Ano ang sabi ng John 16:33? I have said these things to you, sabi ni Jesus, that in me you may have peace. In the world, ito sa mundong ito, you will have tribulation. But take heart, I have overcome the world. Sa mundong ito, may mga kahirapan kayong mararanasan. Kaya hindi porke Kristiyano ka, lagi kang may pera. Hindi porke born again ka, lagi kang may pera.
May time, wala kang pera. Awanti kwarta. May time na ganun, walang pera. Amen? Minsan, may time na hanggang ngayon, hinahabol ka pa ng Bombay para magbayad ka. Di ba? Hanggang ngayon, wala pang tuition fee. Magpapasok ka na sa August 29. Magpapasok ka na sa Lunes. Hindi ka pa nakapagbabayad ng iyong tuition fee. Christian ka naman. So, ibig sabihin, talagang lahat ng tao ay dumadaan sa ganyang mga problema at mga pagsubok sa buhay. Ang tanong, bakit ganyan ang buhay Kristiyano? A life of struggle and a life of tribulation. Kasi nga po, kaya ganyan dahil tayo ay ilaw. At ang ilaw ay kailangan niya ng dilim para yung ilaw na yan, kapatid, ay magamit. Kaya sabi ni Jesus, kayong ilaw, hindi po pwedeng maging ilaw ka lang. Paano ka magiging ilaw kung walang dilim? Di ba? Amen? Anong gamit ng ilaw kung ang liwa-liwanag naman? What's the use of the ilaw? Sabi mo sa katabi mo, what's the use of the ilaw? Kung madilim naman. O kung maliwanag naman. Amen? Anong gamit ng ilaw? Ang liwa-liwanag. Hindi, ano ba, alam niyo po, merong isang bansa na hindi naggagabi sa kanila. Puro araw. At meron namang isang bansa sa pinaka-north ng ating planeta ay hindi po nagkakaroon ng umaga o ng araw, puro gabi. Kung puro gabi, dapat ay ilaw doon. Pero sa isang bansa na puro na lamang po araw, hindi naggagabi, hindi na po kinakailangan nila ng ilaw sa bahay. Tama po ba ako? Kasi wala naman pong gabi. Ngayon, dahil po dyan, kung ang ilaw ay nangangailangan ng dilim, so ang isang Kristiyano bilang ilaw ay kailangan laging humaharap sa kadiliman. Kaya hindi nawawalan ng problema ka. Dahil dapat mong harapin ang kadiliman kasi kung hindi mo haharapin ang kadiliman, walang saysay ang pagiging ilaw mo. Tama po ba ako? Nakakita na ba kayo na tinalo ng dilim ang liwanag? Wala pong ganon, di ba? Di ba tinalo ng dilim ang liwanag, maliban nag-brown out. Kasi namatay yung liwanag, kaya nagdilim. Pero yung liwanag siya, tapos may pumapasok na dilim, natalo ng dilim ang liwanag, wala pa akong ganong nalaman. Kahit anong dilim niyan, magsimdi ka lang ng posporo, may liwanag na papasok. Tama po ba ako? Pumunta ka sa Yungib, katulad na napanood ko sa YouTube, merong mga nagpunta sa Malinta Tunnel, diyan sa Corregidor. Mag-overnight daw sila doon kasi gusto daw nilang makasaksi ng mga lumalabas na mga Hapon na namatay doon nung World War II. Doon sila nagpunta sa loob ng Malinta Tunnel. Ang dilim ng pumapasok sila. Nakakatakot. Mamaya-maya, bigla silang nagsindi ng kanilang mga cellphone. May ilaw yun eh. Sa pusikit na kadiliman, bigla ka mong nagliwanag. Kaya ang liwanag tumatalo sa kadiliman. Kaya yun ang sinabi ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kayo ang dumadaig sa kadiliman sa mundong ito. Kaya ang pagkakadisenyo sa iyo bilang anak ng Diyos, bilang Kristiyano, hindi ka talunan na mananampalataya. Ikaw ay mapagtagumpay na mananampalataya. Tingnan mo nga, hindi ba mukhang lugu-lugu yung katabi mong yan na para bagang talon-talo? O mukha siyang victorious? Kaya dapat naintindihan nyo, bakit sinabi ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan? Kasi sa kalagitnaan po ng kadiliman, dito nagsashine ang liwanag.
Amen? May mga iba't ibang simbolo po, kapatid, ng kadiliman. Katulad ng mga, pag sinabing dilim, mga pangit na bagay yan. Hindi ko sinasabing kung may katabi kang pangit ngayon, madilim yung katabi mong yan. No? Miyembro ng kadiliman. Hindi naman ganon. Pero pag sinabing kadiliman, tumutukoy sa mga pangit na bagay. Tumutukoy sa mga nakakatakot na bagay. Amen po ba? Nakakita ka na ba ng nakakatakot na bagay? Huwag mong ituro katabi mo, ha? Nagtatanong lang ako sa iyo. Nakakita ka na ba ng nakakatakot na bagay? Kasi ang kadiliman ay sagisag ng problema. Sagisag ng mga bagay na masasama. Sagisag ng kasalanan at sagisag ng kawalang pag-asa ng tao. Yan po ang simbolo ng kadiliman. Ngayon, ang nangyayari po ay pinadadaan tayo ng Diyos sa mga nakakatakot na pangyayari sa ating buhay. Katulad ng aksidente. Ilan sa inyo na aksidente na? Nauntog kayo, nadapa kayo, nabungi kayo. Ilan sa inyo na aksidente na? Natusok ninyo yung ilong nyo. Nananahi ka, natusok ang daliri mo sa iyong pananahi. Ilang sa inyo rito nagkasakit? Sino hindi pa nagkakasakit magmula na maging tao rito? Wala. So taas ang kamay ng lahat na nagkaroon na ng sakit at karamdaman. Yun. So, yan po kapatid ay pagharap natin sa kadiliman. So dito ay sinasabihan po tayo kapatid na ang liwanag ay kailangan upang ang kadiliman ay mapawi o mawala. Maraming mga tao nababalot ng kadiliman ang kanilang buhay. Hindi mo alam, baka yung kapatid mo na wala rito nasa bahay ay nababalot ng kadiliman. Ang mga magulang niyong iniwan niyo sa bahay, si nanay at si papa mo, nababalot marahil sila ng kadiliman. Hindi niyo lang napupuna. Kailangan nila ng ilaw. Amen. Kailangan nila ng liwanag para malaman nila na sila pala kapatid ay nababalot ng kadiliman. Malaman nila ang totoong kalagayan nila sa buhay. Lalo na maraming problemang kinakaharap ang marami nating kaibigan at kakilala. So nababalutan ng kadiliman ang kanilang buhay kung kaya't ang liwanag kapatid ay kailangang lumapit sa kanila. Nang sa gayon kapatid ay kanila pong mapag-alaman na meron palang pag-asa na magtagumpay laban sa mga kadiliman sa buhay ng isang tao. Kaya ang isang Kristiyano, hindi ka dapat nababalutan ng kadiliman sa buhay mo. May nagsabi na ba sa inyong, nadidiliman ka na, kapatid? Nadidiliman na raw siya. Hindi ka pwede madiliman kasi liwanag ka eh. Amen? Dumadaan ka sa dilim, pero hindi ka nadadaig ng dilim. Dahil bawat pagdaan mo sa mga madidilim na bahagi ng iyong buhay, nagliliwanag ka, na o-overcome ang lahat ng problema, lahat ng pagsubok, lahat ng kasalanan sa buhay mo. Palakpakan naman natin si Lord. Sige, isang matunog na palakpak para kay Lord. Amen. Kaya dito makikita ninyo, light cannot be overcome by darkness. Ang liwanag ay hindi natatalo ng kadiliman. Nasa ano yan? Nasa 1:1 talatang 5. John 1 verse 5 po. Hello, Mike Tess. Overcome evil with good. Mapagtagumpayan
ang kasamaan ng kabutihan. Yung evil ay tumutukoy sa kadiliman. Yung good o yung kabutihan ay tumutukoy sa kaliwanagan. Kaya ang sabi ng Romans 12:19 to 21, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos, sapagkat nasusulat, ako, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Subalit kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Dinadaig ng mabuti ang masama. Ang mabuti ay ang liwanag, ang masama ay ang kadiliman. So tinatalo ng liwanag ang kadiliman. Ganyan ang pagkakadisenyo ng Diyos sa inyo. Hindi kayo nagagapi ng masama. Kayo ang gumagapi sa kasamaan. Kasi kung kumakampi ka sa gumagawa ng masama, hindi ka ilaw. Dilim ka din. Amen po ba? Amen. Kaya kung yung katabi mo ay dilim at ikaw ay liwanag, hindi po pwedeng magkasundo kayo. Amen? Alam niyo, may kasama kami sa trabaho nung araw, nagtatrabaho ako sa NHA. Ang pangalan ay si Mr. Dilim. Tapos may kasama kami sa trabaho, ang apelyido niya ay Liwanag. Si Miss Liwanag. Kaya pag nagsama si Mr. Dilim at si Miss Liwanag, natatawa lang ako. Sabi ko, Sir Dilim, Ma'am Liwanag, ano po yon? Tingnan nyo. Kaya kung titignan ninyo, hindi pwede talaga magsama si Dilim at si Liwanag. Isa lang ang pwede mag-prevail sa kanila. Ano yon? Yung liwanag. Kaya hindi kayo magkakasundo. Kung ang mga best friend mo ay puro kadiliman ang buhay at sinasabi ni Kristo, ikaw ang ilaw, hindi pwede lagi kayong magkasama. Kasi bakit? Kasi kung may kasama silang ilaw, ma-expose, nakakahiya yung kanilang ginagawa. Lagi may magko-correct sa kanila. Lagi may magre-rebuke sa kanila. Lagi may magsasabi, uy, mali yung ginagawa nyo na yan. Kasi bakit? Na-expose ng ilaw. Ikaw yun eh. Pero kung di ka kumikibo, lahat sila gumagawa ng mga bagay na masama at tahimik ka lang, baka hindi ka ilaw. Ikaw rin ay si kadiliman. Naintindihan nyo? Kaya nga ilaw eh. Di ba? Patayin natin ng ilaw lahat yan, di madilim. Wala tayong ibang makikita. Amen? Pero pagka biglang umilaw, kita mo na, uy, ganyan pala ang mukha ng katabi mo. Ganyan pala yung buhok niya. Amen? Ganyan pala siya. Nakita mo na ngayon kung sino. At na-expose ngayon, naku, ang dami palang dumi rito sa tabi natin. Kasi noong una hindi nakikita dahil nasa kadiliman. Kaya hindi ka kumikibo sa mga sinasamahan mo mga barkada. Hindi mo sila itinutuwid, hindi mo sila pinagsasabihan sa masasamang ginagawa nila kasi hindi mo rin makita yung ginagawa nila dahil hindi ka ilaw eh. Nasa kadiliman ka rin pala. May natutunan ka ba? Ano ikalawa natin, kapatid, na aral patungkol sa you are the light of the world. Ikalawa, you are hope bearers. Bilang ilaw ng sanlibutan, ikaw ang tagapagdala ng pag-asa. Wow, hallelujah. Hindi mo alam, meron ka palang classmate na nasa kawalang pag-asa, magpapakamatay na, may balak magpakamatay, magpapasagasa sa release ng tren. Hindi mo alam, meron ka palang best friend, meron ka palang kapatid, meron ka palang mga magulang na hindi pinasasabi sa iyo na yung pala ay magpapakamatay na pala si papa at mama mo. Magpapakamatay na pala si bunso, si kuya, si ate mo. Ikaw, kapatid, ay tinawag ni Jesus na ilaw ng sanlibutan, meaning ikaw ang tagapagdala ng pag-asa.
Paano nangyayari ang bagay na yon? Una, gusto kong sabihin sa inyo, darkness is a symbol of hopelessness. Ang kadiliman ay simbolo ng kawalang pag-asa. Sa aklat ng Mateo 4, 12 hanggang 16, alamin natin ang kahulugan ng darkness at ng light sa mga talatang ito. Basahin po natin. Babasahin ko sa Tagalog, tignan nyo dyan sa English. Nang mabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazareth na nirahan, kundi sa bayan ng Capernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea, na sakop ng Zebulun at Neptali. Sa gayon natupad ang sinabi ng propeta Isaias, lupain ng Zebulun at lupain ng Neptali, daanang papunta sa lawa sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga hentil. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. So, dito ay sinabi ang mga tao na nakatira sa lupain ng Zebulun at Neptali ay nasa kawalang pag-asa sa buhay. Bakit? Dahil sa paghahari ng kasalanan sa buhay nila. Sila po ay inilarawan ng mga patay sa larangang espiritual sa paningin ng Diyos. At nakatakda silang mapahamak ang kanilang buhay dahil sa paghahari ng kasalanan at ng dyablo sa buhay nila. Ngunit ang mga taong ito na nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. So pag sinabing sila'y nauupo sa kadiliman, nasa kawalan ng pag-asa. Ngunit nakakita sila ng isang maningning na ilaw. At sino yung ilaw na nakita nila? Yan po ay si Jesus. Siya ang nagliliwanag. Pumunta siya sa lugar na yun at siya ay nagpasimulang mangaral. Kung darkness is a symbol of hopelessness, so light is a symbol of hope. Ang liwanag ay simbolo ng pag-asa. Kaya ang ginawa ni Kristo sa verse 17, magmula noon ay nangaral si Jesus. Itinuro niyang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. So nag-proclaim si Jesus sa mga tao. At ang pinuklama niya, magsisi kayo sapagkat malapit ang dumating ang kaharian ng langit. So ang pag-asa ay inilahad ni Jesus sa pamamagitan ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan ng mga tao. Kaya dito po nakita ho natin kapatid, si Jesus kapatid ang binabanggit na ilaw ng sanlibutan. Siya yung nagbigay pag-asa sa mga tao na nabubuhay sa kadiliman. Ngayon, ang tanong, si Jesus pa rin ba ang ilaw ng sanlibutan? Siya pa rin po ba ang ilaw na binabanggit po dyan? Pag binasa ho ninyo ang 1:9, talatang 5, ang sabi ni Kristo, habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang tanong, si Jesus ba'y umakyat na sa langit? O hindi? Sabi ni Jesus, while I am in the world, I am the light of the world. Habang ako'y nasa mundo, ako ang ilaw ng mundo. Ang tanong, si Jesus ba ay wala na sa mundo at umakyat na sa langit at umupo sa kanan ng luklukan ng Ama? O si Jesus ay hindi umakyat sa langit at narito pa rin sa mundo? Kung umakyat na, hindi na siya ang ilaw ng sanlibutan. Sino ngayon ang ilaw ng sanlibutan? Yung sinabi niya, kayo ang ilaw ng sanlibutan. So, ibig sabihin, kapatid, tayo ngayon ay ginawa ni Jesus na tagapagdala ng pag-asa sa buhay ng maraming tao. Maghanap ka ng mga taong magpapakamatay na. Tanungin mo yung katabi mong yan, baka yan na yung huling pagtingin mo sa kanya, yung pala,
Mamaya pag uwi niyan, magsasaksak na yan. Mag-iinom na pala ng laso niyan, magpapasagasa na pala yan dahil gulong-gulo na ang buhay niyan. Maaring nabigo yan sa pag-ibig. Maaring yan, kapatid, ay nabigo sa maraming inaasahan niya sa buhay. Piling niya, di na siya mahal ng mga magulang niya. Wala nang nagmamahal sa kanya. At marahil na sabi sa kanya, pasokan na bukas, wala kang baon. Gusto nang magpakamatay ng katabi mong yan dahil wala siyang baon bukas. Hindi mo alam kung ano ang kanyang kalagayan sa buhay. Baka mabalitaan na lang yan sa dyaryo at sa radyo at sa TV na nagbigti na lang yan at nabigla tayong lahat. Kasi bakit patawa-tawa pa yan, pangiti-ngiti pa yan. Pero yun pala ay nasa kawalang pag-asa na siya sa buhay. Ano ang role natin, kapatid? Tagapagbigay ng pag-asa sa buhay. Kaya kakamustahin mo yung katabi mo. Pakikamusta naman siya. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Kamustahin mo naman yan. Kamusta ka na? Buhay ka pa ba bukas? Sabihin mo, buhay ka pa ba bukas? Okay lang ba ikaw? Totoo lang. Ikaw ang pag-asa. Paano ka naging pag-asa sa mga tao? Alam niyo po, ang mga tao, pag hindi sila nakakilala kay Jesus, nasa kawalang pag-asa ang buhay nila. Kasi hindi sila papasok sa langit kung hindi nila matatanggap si Jesus sa puso nila. Eh sino ang gagamitin para makakilala sila kay Jesus? Ikaw. Huwag mong asahan ng ibang tao, ikaw. Kasi ikaw ang ilaw. Ikaw ang tagapagbigay ng pag-asa sa kanila para makapasok sila sa kaharian ng Diyos. Yung mga classmates mo, huwag mong silang kainggitan, mapera sila. Pero hindi pera ang magpapapasok sa kanila sa langit. Huwag mo silang kainggitan dahil ang gaganda at ang gagwapo nila. Samantalang ikaw, ordinaryo lang ang iyong itsura. Kinaiinggitan mo sila dahil makikinis ang kanila mga balat, samantalang ikaw ay balat. Balat luya. Sila ay mga balat sibuyas, ikaw ay balat luya. Huwag mo silang kainggitan dahil hindi yun ang paraan para pumasok sa langit. Kailangan nila si Jesus. Katulad mo, may Jesus ka, may pag-asa ka. Tatandaan niyo po, pag sinabing kayo ang ilaw ng salibutan, ibig sabihin kayo ang may pag-asa sa buhay. Kailangan maintindihan mo yun. Hindi yung basta-basta binitawan ni Jesus, kayo ang ilaw. Yun na lang, ilaw. Kayo ang pag-asa. Pag-asa ka ng mga classmates mo. Ikaw ang pag-asa ng mga barkada mo. Pag-asa ka sa pamilya mo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ako ay pag-asa. At ang taong may pag-asa, hindi simangot ang mukha niyan. Hindi maniniwala sa'yo, ako ang pag-asa. Dapat makikita sa mukha mo na ikaw ay yung hope. Ikaw ang hope bearer. May pag-asa sa'yo. Kaparis din yan ng mga barkada magkakasama. Napupunan nila, bakit puro ang lulungkot lahat ng mukha? Pero ito katangi-tangi, iba siya. Alam natin, maraming problema din to, pero hindi nakikita sa kanya na pero para siyang may pinagdadaanan. Sasabihin niya kasi, punong-puno ko ng pag-asa eh. Ako'y nagtitiwala kay Jesus. Kaya tinawag siyang ilaw ng sanlibutan. Kasi ang ilaw, tinitignan ng mga tao yan. Amen? Tinitignan na ilaw eh. Kasi liwanag eh, tinitignan. Doon sila nakatingin. At nakikita nila sa'yo. Wow! Grabe, ang daming problema ng taong ito. Pero makita mo pa rin na siya ay napapangiti. Nagpupuri pa rin sa Diyos. Nakakatuwa pa rin sa gawain sa Panginoon. Kahit maraming problema sa buhay. So pag ilaw ka ng mundo, hindi pwede maging excuse. Alam nyo kaya hindi ako nakakadaling ngayon tuwing linggo kasi ang dami kong problema. Hindi excuse yun.
Dahil marami kang problema. The more nga na marami kang problema, nasa gawain ka. Tapos yung mga taong maraming problema, hindi makadalo, nalaman nilang dumadalo ka, mas mabigat pa yung problema mo kaysa sa kanila. Sasabihin nila, ibang klase yun ah. Bakit niya nakakayanan? Kasi, sabi ni Jesus, siya ang ilaw. Siya ang nagbibigay ng pag-asa. Naalala ko, estudyante pa lang ako na nag-aaral. Graduating ako noon. Ang dami kong classmates sa PUP. Parang tinuring akong mga tatay ng mga classmate kong yun. Kasi lahat ng problema nila, hindi ako makaalis-alis, tapos na ang klase, hindi ako makaalis-alis sa aming room dahil lahat sila gustong mag-share ng problema sa akin. Nag-open up mga lalaki at babaeng classmate ko. Misang 40 ang school, ang classmate ko sa room eh. Umiiyak sila na nag-open, ganito, broken family, di na ba naman gagawin. So, what can I do for you? Can you pray for me? Balita ko, nagpapastor daw po kayo. Oo, sabi ko, mahawak ako ng isang small Bible study. Paano mo nalaman? Musay sa marites yung mga classmate ko. Paano mo nalaman? Kasi po nalaman ko, kakilala pala kayo ng isang kaibigan ko doon sa isang room. Sabi, ay, preacher yan. Di pa ako nagpapastor ng preacher yan. Nangangaral yan. Kaya nagalapit na sa akin, pinagpe-pray ko. Alam niyo po, pagkita namin sa school, mga nakangiti na, maayos na ang buhay. Marami mga classmates ko nagpapasalamat sa akin, Brother Perdi, salamat po. Ang naging pag-asa, ginamit ka ng Diyos para magkaroon ako ng pag-asa sa buhay. Sabi na isang classmate ko, ang apelyido ay ang dulo ay Villanueva, nakalimutan ko na yung first name niya. Balak na pala niyang magpakamatay kasi broken family. Tapos isa pa ay wala pa silang pera, graduating din siya, walang pera. Kasi alam, pag graduating ka, marami kang babayarin sa school eh. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Lumapit sa akin, nangungutang. Sabi ko, pasensya ka na, wala rin akong pera, pero isang bagay ang pwede kong ibigay sa'yo, si Jesus. Sabi sa akin, paano yung paraan? Sige, sumunod ka sa prayer na ito. Tanggapin mo si Jesus. Nung nagkita kami, tuwang-tuwa siya kasi nung tinanggap daw niya si Jesus, pag-uwi niya sa bahay, dumating ang kanyang mga uncle at mga pinsan niya. Nag-abot sa kanya ng pera. May utang daw pala ang mga magulang niya sa kanya. Ayaw niya ibigay sa tatay. Baka ibigay daw doon sa kabit. Ibinigay na lang sa kanya. Kako magkano? 500,000. Natagal nang hindi binabayaran ng uncle ko doon sa tatay ko. Ibinigay sa akin, Sabi, sobra-sobra pa. Sabi sa akin, salamat, Brother Perdi. Nagkaroon ako ng pag-asa sa buhay. Sino nagamit? Nagamit ng Diyos ang buhay ko bilang tagapagdala ng pag-asa. Kaya dito ko naunawaan ang sinabi ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Amen? Kaya maghanap kayo, mag-announce kayo, sino ang mga walang pag-asa dyan? Lumapit sa akin. Amen? Pag-uwi nyo sa bahay, manghiram kayo kapatid ng trompeta doon sa barangay nyo. Sino ang mga nawawala ng pag-asa, pumunta sa bahay namin. At mag-share ako sa inyo ng sikreto ng pag-asa sa buhay. Si Jesus Christ. Amen? Yan po. At ang ikatlo, what does it mean to be the light of the world? You are a model of good works. Ikaw ay modelo o halimbawa ng mabuting gawa. Kaya nang sabihin ni Jesus sa kanyang mga mananampalataya, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ibig sabihin, ikaw ang pinakamodelo. Ikaw ang halimbawa ng mabuting gawa. Kung meron din lang mabuting gawang makikita sa tao, ikaw yun. Sa'yo yun. Kung meron din lang pinakamabait, sino pinakamabait dito sa lahat? Wala bang batas na pinakamabait? Wala. Ikaw yun. Kung sa bahay ninyo, sa mga kapatid mo, sino ang pinakamabait? Dapat ikaw yun. Sa mga classmates nyo, sino kung
pinakamabait at pinakatahimik sa klase, ikaw yun, hindi ikaw ang pinakamaingay, pinakamagulo. Tahimik ng klase, nang dumating ka, nagkagulo na. Hindi ganun. Ikaw yung pinakamabait sa klase. Sa grupo ninyo, kung meron din lang grupo kayo ng mga barkada ninyo, sino ang pinakamabait sa lahat? At pag tinanong sila ni Boy Abunda, naging guest lahat ng mga barkada mo ni Boy Abunda, at tatanungin silang lahat, sino ang pinakamabait sa inyo? Lahat sila ikaw ang ituturo. Bakit? Kasi ikaw ang asin at ilaw ng sanlibutan. At saan makikita? Mateo 5, talatang 16. Basahin natin yan. Bakit yan? Light is a symbol of good works. Let's read. Tumayo lahat ng babae. Lahat pala ng mababait. Mababait na babae. Mababait na babae. Mababait. Pinagsama ko. Mababait na babae. Tumayo. Ayan. Kamayan mo, katabi mo, sabi mo, mabait pala tayo. Congrats ka, mabait mo pala. May classmate ka na. Amen? O, so, alam nyo niya, pag may babae dyan katabi mo, hindi tumayo, salbahe yun. Sige, basahin natin ang Matthew 5:16. 1, 2, 3. Amen. Palakpakan natin si Lord. Makakaupo na kayo. Ang sabi, paliwanagin daw natin ang ating ilaw para ano ang makita? Para makita ang mabubuting gawa. So yung ilaw o ang liwanag ay sagisag ng mabubuting gawa. Kaya nang sabihin ni Jesus, ikaw ang ilaw sa mundong ito, ibig sabihin, ikaw ang modelo ng mabubuting gawa. Naalala ko si Mahatma Gandhi. Ilan nakakilala? Sino nakakilala kay Mahatma Gandhi? Isang very influential person sa India. Pag nagsalita yan, buong India, sa India, pinapakinggan siya. Sumikat siya sa kanyang silent protest kasi ang India noon ay under domination ng United Kingdom. Gusto nilang makalaya na sa pamamahala ng United Kingdom o ng England. Ang ginawa ni Mahatma Gandhi, nagdeklara siya ng fasting na hindi siya kakain hanggat hindi binibitawan ng United Kingdom government ang India. Gusto nila kasi na magkaroon ng freedom sa bansa nila. Hindi sila pakikialaman ng England o ng United Kingdom o ng Great Britain. Yung fasting niya na yon, ay tumagal ng 40 days, hindi kumakain yung tao. Nag-alala na yung mga opisyal sa United Kingdom, baka mamatay ito, isisipa sa atin. Kaya, nag-grant yung request ni Mahatma Gandhi na binitawan ng India, ng United Kingdom, ang India. Hindi na under nila yung India dahil sa kanyang silent protest. Tumaas lalo ang pagkakilala nila kay Mahatma Gandhi. Kaya pag si Mahatma Gandhi nagsalita, lahat nakikinig. Ikalawa ang India sa pinakamaraming populasyon sa buong mundo. Ang pinakamaraming populasyon sa buong mundo ay ang China. Ikalawa ang India. Ngayon, nangyari ito noong taong 1950s. Nagbabasa si Mahatma Gandhi ng Bible. Ang relihiyon niya ay Hinduism. Nagbabasa siya ng Biblia. At bilib na bilib siya sa mga turo ni Jesus. Sabi niya, walang papantay sa mga katuruan at aral ni Jesus. Nagkaroon siya ng interest ngayon na gusto niyang dumalo sa mga Christian churches. Gusto niyang tignan kung paano mamuhay ang mga Kristiyano na tagasunod ni Kristo. Kaya may nakilala siyang isang born-again Christian at inibitahan doon sa isang evangelical church. At nang 8:00 raw ng umaga ang gawain, so sila na mga India at lalo sa mga sa Hinduism,
Hindi pwedeng darating ka na eksaktong 8 o late ka sa pagtitipon. Lagi silang advance. As much as possible, 1 hour in advance, nandun na sila sa place. At 7 a.m. pa lang, pumunta na siya doon sa church. Nakadamit siya ng pagiging Indiano. At pagpasok niya, nagulat siya, wala pang tao. So, dahil walang tao, tuloy-tuloy siya sa pinakaharapan, malapit sa stage, doon siya umupo. Siya naupuan ni Sister Arlene. Tapos, mga 7:45, nagdadatingan na yung mga tao. Mamaya may lumapit sa kanya, sabi sa kanya, sorry, may nag-o-occupy na raw nung upuan na inupuan niya. Sabi niya, nasaan? Paparating pa lang. Pwede bang lumipat ka ng ibang upuan? Pinaalis doon si Mahatma Gandhi sa upuan, kinuupuan niya. So lumipat siya sa pinakagitna ng upuan. Wala pang mga ilang segundo, may lumapit naman sa kanyang isang babae, sabi, upuan daw nila yun, lagi silang umuupo doon sa place na yun. Pwede daw bang lumipat siya ng ibang upuan? So, pagtingin niya, may mga nakaupo ng iba rin, kasi may mga nagdatingan na, ang walong upuan, yung pinakadulong-dulong upuan, wala pang umupo doon. Doon siya umupo. Papaupo pa lang siya mamaya, pinigilan na siya ng isang dumarating. Sabi sa kanya, ay sorry, upuan ko yan, reserbado ko na yan. Alam nyo, hindi na siya natuloy para dumalo ng gawain. Offended siya sa mga Christians. Sabi niya, ang ganda ng aral ni Kristo, pero yung mga ugali ng mga tagasunod niya ay napakapangit. I do not want to be a Christian. Alam niyo, kung na-meet lang niya yung katulad mo, yung ganyang kababait ninyo, kung kayo ang na-meet niya, palagay ko na-born again ng buong India eh. Amen? Kung ikaw lang sana ang na-meet ni Mahatma Gandhi, na-born again sana ang buong India. Yung katulad mo, na kung saan ay may paborito kang upuan dito sa church, dahil may nakaupo na doon, ibibigay mo na sa kanya, at ikaw na lang ang maghahanap ng upuan mo. Hindi yung ipipilit mo, dyan ako eh, pero late ka dumating. Amen po ba? Amen? Late kang dumating. Yung iba naman din, hindi makakaupo kung hindi siya tapat ng electric pan. May mga ganun. May mga paborito sila minsan eh. Pag walang electric pan, ayaw umupo doon. Pag ayaw, gusto nila sa tapat, may nakaupo na, papaalisin pa. Alis ka dyan. Upuan ko yan. Kala mo, binili niya yung upuan na yun. Yung upuan natin na 1,000 ang halaga niyan. Ikaw ba bumili niyan? Amen? So, hindi nakita yung mabuting gawa sa mga Christians. Itong kwento kong ito, hindi ito isang kuna-kunwari ang kwento. Totoo po itong pangyayari. Kung na-meet lang niya, ikaw, sayang, sana nabuhay ka nung panahong yun. Sana ikaw yung na-meet ni Mahatma Gandhi. Na born again sana, hindi lang siya, pati yung buong India. Kasi, walang ibang pinakamabait na tao sa buong mundo, kundi ang mga tunay na mananampalataya ni Kristo. Willing silang ibigay ang upuan nila kahit kanino. Amen po ba? Diba, nakaupo lahat. May dumarating na hindi makalakad. Ibo-volunteer ngayon ng ni Brother Mark Russell ang upuan niya. Tatayo siya at ibibigay niya doon sa matandang yun. Kahit siya, ang service natin ay 3 hours. 3 hours siya nakatayo, okay lang. Basta magawa lang niya ang mabuting bagay sa kanyang kapwa. Yan ang ilaw ng sanlibutan. Naintindihan niyo po ako, kapatid. Hindi yung walang maupuan yung matanda, alos hindi na nga makalakad, walang gusto magbigay ng upuan. Palagi ko uuwi yung matandang yun. At maaaring hindi natin masabi, baka kamukha din siya ni Mahatma Gandhi. Very influential people. Nanghihinayang po tayo doon. Sana present ka nung time na yun. Ikaw na lang sana ang na-meet. Amen? Na-born again sana siya at ang buong India. Amen po ba? At isa sa akin na open din niya, doon sa kanyang testimony. Sabi niya, akala niya ang mga Kristiyano dumarating on time sa gawain.
Kasi 8 ang nakalagay doon sa labas ng simbahan. Dumating siya, 7, wala pang tao. Wala pa yung usher. Wala pa yung mga tumutugtog. 7. 7:45 saka nagdatingan yung iba. At hindi naman eksaktong alas 8 nagsimula. Nagsimula ng alas 9, kahihintay doon sa mga tutugtog at magpapaawit pa. Kaya offended na offended siya. Sabi niya, ang ganda ng aral ni Kristo, ang hindi maganda, ugali ng mga follower ni Kristo. And I don't want to be a Christian, sabi niya, because I don't want to be like them. I want to be like Christ, but I do not want to be like the followers of Christ. Ang sakit dun sa atin. Kaya nung mabasa ko yung istorya na yun, ang sakit ho nun, kapatid, di ho ba? Hindi ko akalaing mai-illustrate ko yun. Niloob ng Lord na mabasa ko siya, yung pala, balang araw, nagamit ko ngayon bilang ilustrasyon sa aral to be a light of the world. Amen? Kaya tandaan mo, kapatid, you are a model of good works. Kaya bago ka maupo, tignan mo muna kung merong karapat-dapat bigyan ng upuan. Amen? Na nariyan. Kanina, nung pumasok ako doon, napuna ako ng isang usher. Gusto niya akong bigyan ng upuan. Ba, special nga naman. Dumating si Bishop. Parang hindi yun ang dating. Binulungan niya yung isang sister. Umalis doon sa upuan dahil ako ang uupo doon. Nakita kong paalis si sister, hinabol ko siya. Ako, sis, wag, diyaan ka. Huwag kang aalis. Amen po ba? Kahit ako nakatayo na lang. Amen? Bakit? Naalala ko kay Mahatma Gandhi. Naging aral sa akin eh. Ina-pray ko kaagad eh. Di ba? Ganun ho yun. Huwag tayong magkakaroon ng parang special na special tayo na reserbado na yung upuang yan. Minsan nangyayari yan sa mga conferences. Yung lahat ng ito, wala pa yung tao, pinagalagan na lahat ng mga gamit. May dumating na mga maaga, mayroon na pong tao dyan, pero wala man nakaupong tao. Occupied na po yan. Di ba may mga ganon na ginagawa? Mali pala yun. Hindi magandang ugali yun. Kaya pag upo mo dyan, wala pa yung kasama mo, ibigay mo sa iba. Hindi yung, walang pwedeng umupo rito, may hinihintay akong invited ko. Nakaka-open yun, kapatid. May dumating na mas maaga pa doon sa in-invite mo eh. Ibigay mo na. Magsakripisyo ka na. Amen? Amen po ba? Yun lang po yun. Kaya kamayin mong katabi mo, sabi mo, ganyan ka, kabait. Amen. Sige, tumayo lahat ang mababait. Tatlong bagay ang na-share ko. Ano yung una? Meaning ng light of the world, you are victorious believers. Number 2, you are hope bearers. And number 3, you are a model of good works. Dadagdagan ko pa yan sa susunod pag present ka. Okay? Para lubos yung maintindihan, ano ba ang sabihin ng ilaw ng sanlibutan? Sabihin mo, ikaw ang modelo. Sabi mo sa katabi, ikaw ang modelo ng mabuting gawa. Pikit natin ang ating mga mata.